Ang anak kong lalaki ay sumigaw sa mukha ko. O kaya ay ibigay mo ang upuan mo sa biyenan ko, o umalis ka na. Sinabi niya iyon sa harap ng 30 katao sa salusalo ng Pasko. Ang biyenan niya ay tumawa ng may paghama. Ako ay tumahimik. Kinuha ko ang maleta ko at bumalik sa tunay kong tahanan. Kinabukasan, kinansela ko ang mga credit card niya at ang pag-upa ng bahay niya. Ang sigaw na iyon ay galing kay Roberto, ang anak ko. Ang tunog na iyon ay naghiwalay sa mainit at marangyang kapaligiran ng bisperas ng Pasko, na nagambala ang pagtunog ng mga baso. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Nanatili ako roon, paralisado sa gitna ng sala. Ang pangalan ko ay Elena. 68 anyos na ako. Kung makikita nila ako ngayon, makikita lang nila ang isang matandang babae na magulo ang buhok, na nakatali sa mabilis na bun sa likod ng lig, nakasuot ng lumang pijamas na may mansa ng grasa. Sa harap ko ay si Roberto, pula ang mukha dahil sa galit at alak, namumula ang mga mata. Katabi niya ay si Carla, ang asawa niya, nakaupo na naka-cross legs sa damit na nagkakahalaga ng 20,000 piso. May agresibong kilos, itinuro niya ako sa mukha, ang dibdib na gumagalaw sa ilalim ng branded na blusa na perpektong plansado. Lahat dahil ako, pagod na, ay hinila ng walang malay ang upuan sa lugar na dapat para sa biyenan niya upang makaupo at magpahinga ang paa, isang lugar na, ayon sa kanya, dapat para sa kanyang minamahal na biyenan. At, katabi ni Carla ay si GNG, Consuelo, ang ina niya. Sa labi niya, isang tagumpay ng ngiti ang malinaw na nakikita. Tinitingnan ako ng may pagkukunwari ng hiya. Ngunit sa totoo, masaya siya. Sige na, manugang, sabi ni GNG. Consuelo ng may matamis na boses, ngunit puno ng lason. Pwede naman akong umupo sa karagdagang upuan. Pagod na ang biyenan. Hayaan mo siyang umupo. Sa huli, siya lang naman ang kusinera. Ang salitang iyon ay parang naglagay ng gasolina sa apoy. Malakas na binagsak ni Roberto ang mesa, na nagpatalsik ng plato ng pabo. Hindi, si GNG. Consuelo ay panauhing pandangal at ikaw. Sabi niya habang lumilingon sa akin ng may malamig at kakaibang tingin. Amoy pagkain ka at sinisira mo ang buong mesa. Tumayo ka na. Ibigay mo ang upuan mo sa biyenan ko. Kung hindi ka marunong umasta, umalis ka na sa kwarto mo. Hintayin mo, mahal. Bakit sa kwarto mo lang? Lumapit siya sa akin. Idinikit ang mukha niyang makapal ang makeop sa akin. Mama, sa kwartong pinamamahay mo. Mahalang lupa dito sa Forbes Park. Matagal na kaming nagbabayad para sa'yo. Sapat na ang kabutihang iyon. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, dapat kang magbayad ng upa. Magbayad ng maayos tulad ng estranghero. O umalis ka sa kalye. Nanlaki ang mata ko. Lumingon kay Roberto na may huling pag-asa na pigilan niya ang asawa niya sa kalupitan na iyon. Ngunit hindi. Tiningnan ako ni Roberto at ngumiti ng may paghama. Isang ngiting kasabwat at walang pakundangan. Tama si Carla. Matanda ka na, pero hindi pilay. Kung gusto mo ng lugar na matitirhan, dapat marunong kang tumulong at magbayad. Simula sa susunod na buwan, maglabas ka ng pera. Kung wala kang pera, umalis ka. Kaya mawawala ang bahay ko. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Alam niyo ba, kung si Carla lang ang nanlait sa akin, pwede pa akong magpaliwanag na ang dugo ng iba ay mabaho. Ngunit ito si Roberto, ang anak na dinala ko sa sinapupunan ng may sakit. Ang anak na pinalaki kong mag-isa na mamatay ang ama niya. Ang anak na inilaan ko ang kabataan ko, upang buuin ang yaman na ngayon ay tinatamasa niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Umaasa na makita ang dating mabait na Roberto. Ngunit wala. Sa harap ko ay isang mahinang lalaki, mapagmataas, handang yurakan ang sariling ina upang pasayahin ang pamilya ng asawa. Ang kalupitan niya ay mas masakit kaysa sa libong saksak. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang 30 na bisita, karamihan ay mga kaibigan na mayayaman ni Carla. Nagsimulang magbulong-bulungan ng may tawa. Ano ba yung biyenan na yan? Walang konsiderasyon. Tingnan mo, magulo ang itsura tapos gusto umupo sa upuan ng pangunahing bisita. Tama ang anak. Kawawa si Roberto. Nakakahiya ang inang ganyan. Ang mga salitang iyon, kasamang tingin ng pagdanggi mula sa sarili kong anak, ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng dugo sa ulo. Kahihiyan, hiya. Akala nila ako lang ang matandang Elena, senil at pabigat. Akala nila tiis lang ako, dahil wala akong pupuntahan. Kaya naglakas loob ang anak kong itaboy ako, na parang asong tanda. Huminga ako ng malalim. Bigla, may nabali sa loob ko. Ngunit hindi ito pagbagsak, ito ay paglaya. Nagbago ang tingin ko. Ang kabutihang loob at pagditiis na pinipilit kong panatilihin,
para sa kapayapaan ng pamilya ay nawala. Sa lugar nito ay lumitaw ang lamig at pagtitiyaga ng boss na Elena. Ang babaeng minsan ay nagbukas ng daan sa pamamagitan ng apoy sa palengke ng Divisoria, ang pinakamalupit na pamilihan sa Maynila. Inilagay ko ang basahan sa sahig. Dahan-dahan kong tinanggal ang apron. Tinupi ng maayos at inilagay ng malakas sa makintab na mesa, mismo sa harap ni Roberto. Itinaas ko ang ulo at tiningnan ng diretso ang mata ng walang utang na loob kong anak. Sa sandaling iyon, hindi ko na siya tinitingnan bilang mapagbigay na ina. Tinitingnan ko siya bilang isang nabigong pamumuhunan na dapat alisin. Ang boses ko ay tumunog ng malalim at matatag, na nagpalamig sa musika sa background. Sage, gusto mong ibigay ko ang upuan ko. Gusto mong umalis ako para magkaroon ng mas maraming espasyo ang biyenan mo. Nanlaki ng kaunti si Roberto sa aking kalmadong at nakakatakot na ugali. Nagsasalita siya ng paunggol, ngunit pinutol ko siya. Tinanggap ko ang kondisyon mo, Roberto. Patuloy ko. Ang matalim kong tingin ay naglakbay kay Carla at kay GNG, Consuelo, na nawala na ang ngiti. Aalis ako. Ibibigay ko ang lahat ng espasyong ito sa pamilya ng asawa mo. Ngunit tandaan mo ito. Kapag lumampas ako sa pintong iyon, hindi ka na anak ko at hindi na ako ang ATM ng bahay na ito. Gusto niyo akong umalis. Sage, tingnan natin kung gaano kahalaga ang dangal niyo nang wala ako. Matapos sabihin yon, hindi ko na hinintay ang reaksyon. Lumiko ako at dumiretso sa kuwarto ko upang kunin ang maleta na handa na. Nainiwan ang gulo na nagsisimula ng kumalat sa marangyang salusalo. Pumasok ako sa maliit na kuwarto sa dulo ng pasilyo. Ang lugar na sa loob ng 5 taon ay tinawag na kuwarto ni Elena. Sa totoo, ito ay dating bodega lamang na inayos. Maliit, halos sapat lang para sa isang single bed at lumang aparador. Ang kuwartong ito ay parang ibang mundo. Ganap na kaiba sa karangyaan sa labas. Ngunit hindi ako naramdamang nakukunan. Sa halip, naramdaman ko ang tunay na kaliwanagan. Hindi ako nagmadali sa pag-empake ng parang itinaboy ng may kahihiyan. Hindi. May kalmado. Yumuko ako at kinuha ang itim na maleta na matagal nang nakaupo sa ilalim ng kama. Ang manipis na likabok sa takip ay hindi nagtatago sa katotohanan na puno at handa na ito mula 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan. Iyon ang panahon na nagsimula akong mapansin na ang kawalan ng respeto ng anak ko at ng asawa niya ay hindi na aksidente. Sistematiko na ito, lumalala araw-araw. At ako, isang babaeng dumaan sa maraming pagsubok sa mundo ng negosyo. Matagal nang handa para sa pag-alis na ito. Gayon, ang sigaw ni Carla ay ang huling patak na nagpalubog sa baso. Tumayo ako habang hawak ang itim at puting larawan sa side table. Ito ay larawan ni Humberto, ang asawa ko. Sa laawan, ngumingiti siya ng mabait sa tabi ng unang truck ng delivery namin. Bumulong ako ng sapat lang para marinig ko lang. Humberto, oras na para turuan ko ang anak mo na maging lalaki. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Pagkatapos ay pumunta ako sa sulok ng aparador, kung saan may nakatagong maliit na sefe sa likod ng mga lumang damit. Inikot ko ang pamilyar na code. Click. Bumukas ang pintong bakal. Sa loob ay wala namang cash. Isang makapal na asul na folder ng mga dokumento at ang pasaporte ko. Ang asul na folder na iyon ay ang deed ng bahay na ito sa Forbes Park. Ang bahay na lagi ipinagmamalaki ni Carla sa mga kaibigan niya na sa asawa niya at sa kanya. Lumabas ako ng kuwarto habang hila ang maleta. Bumalik sa pasilyo patungo sa sala. Ang salusalo sa labas ay hindi pa nagkakaroon ng sigla. Lahat ay hawak ang tinidor ng walang gana. Nilalaro ang malamig na pagkain. Nang makita nila ako na may maleta, lahat ng tingin ay napunta sa akin. Si Carla ay nakita ang maleta at tumawa ng may paghamak. Ang ngiti niya ay baluktot at nanunuya. Talaga bang alis ka? Tandaan mo, huwag kang magbalik na humihingi ng limos kapag naubos ang pera mo. Hindi ko sinagot. Tiningnan ko lang si Roberto. Ang anak ko, nang makita ako na may maleta, ay sinubukang tumayo. Siguro may natira pang konsensya o pagmamalaki bilang lalaki. Ngunit bago pa siya makatayo, ang biyenan niya, si GNG, Consuelo, ay inilagay ang kamay na puno ng gintong singsing sa balikat niya. Pinipilit siyang umupo ng malakas. Umupo ka, manugang. Hayaan mo siyang umalis. Huwag mong sirain ang kapaligiran ng bisperas ng Pasko. Bulong niya sa ngipin. At si Roberto, muling umupo. Ibaba ang ulo. Nakatitig sa puting plato ng porselana sa harap niya. Iyon ang huling imahe ng anak ko na gusto kong alalahanin sa gabing iyon. Isang duwag na hindi makataas ng ulo. Hinila ko ang maleta patungo sa pangunahing pinto. Huminto ako sa harap ng makapal at mabigat na pintong gawa sa mahogani. Hindi ko agad binuksan.
Kailangan kong gawin ang huling aksyon. Isang nararapat na parusa. Binuksan ko ang banking app. Pinili ko ang opsyon na additional cards. Sa screen ay lumitaw ang listahan ng makapangyarihang black credit cards na na-issue batay sa aking financial solvency. Ang primary card holder. Sa ilalim ng additional card holder ay ang dalawang pamilyar na pangalan, Roberto at Carla. Hindi ako nagdalawang isip. Pinindot ko ang pulang buton sa tabi ng pangalan nila. Permanent block, cancel card. Umikot ang circle ng ilang sandali at lumitaw ang birding mensahe. Success. Cards deactivated. Pinatay ko ang screen, isinilid ang phone sa bulsa. Itinaas ang ulo at lumingon sa buong pamilya na nanatiling paralisado sa mesa ng salusalo sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay tumunog ng malinaw, salita sa salita. Aalis ako. Magkaroon kayo ng masayang bisperas ng Pasko, sa perang kailangan nyo mismo kitain. Umupo ako ng tahimik sa likod ng upuan ng tatsi api, habang bahagyang nakapatong ang kamay sa strap ng bag ko. Sa labas ng bintana ng kotse, ang Maynila ngayong gabi ay hindi pangkaraniwang walang tao. Ang driver, isang binata, ay tiningnan ako sa rearview mirror. Siguro nagtaka siya na makita ang isang matandang babae na may maleta mag-isa sa pinakamahalagang gabi ng taon. Sa bisperas ng Pasko, pupunta ka pa sa Santa Fe? Tanong niya ng may pag-aalala. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan lumalayo ang mga mababang gusali. Uwi ako, sagot ko ng may mapait na ngiti. Sa tunay kong tahanan, ang kotse ay tumakbo sa highway, iniiwan ang Forbes Park. Sa tahimik na loob ng kotse, ang aking mga iniisip ay bumalik sa nakaraan. Sa araw na iyon 15 taon na ang nakalipas nang biglang mamatay si Humberto dahil sa atake sa puso. Iniwan niya ako ng maliit at lumang tindahan ng sari-sari sa lumang palengke at isang bundok ng utang mula sa nabigong negosyo. Sa panahong iyon, si Roberto ay bagong pasok sa pinakamahal na pribadong unibersidad sa Maynila. Lahat ay akala na babagsak ako, na ibebenta ko ang tindahan upang bayaran ang utang at babalik sa probinsya. Ngunit hindi. Sa pinakamalalang sandali, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pangangailangan ng sariwang pagkain sa malaking lungsod na ito ay walang hanggan. Ginawa ko ang isang mapanganib na hakbang. Hinulugan ang lumang bahay, humiram pa ng pera sa mga kamag-anak at pumunta sa mga bukid sa paligid upang direktang makipag-ugnayan sa mga magsasaka. Bumili ako ng mga produkto ng direkta. Inayos na maayos at inyalok sa mga chef na mapili. Ang langit ay hindi binigo ang aking pagsisikap. Mula sa maliit na tindahan ng sari-sari, unti-unti kong pinapalawak ang negosyo. Nagpaupa ako ng bodega, bumili ng refrigerated truck, naging pangunahing supplier ng pagkain sa maramihan para sa malalaking supermarket chain na may kontrata na milyon-milyong piso. Ngunit lahat ng iyon ay itinago ko kay Roberto. Nakita ko ang mga anak ng mga kaibigan kong nasira dahil sa pag-asa sa malaking yaman ng magulang, nahulog sa party at droga. Natakot ako na maging katulad si Roberto. Gusto kong malaman niya ang halaga ng trabaho, na makapagpatakbo siya sa sarili. Kaya lagi kong sinisinungalingan na nagtitipid kami sa maliit na insurance at pensyon mula sa ama niya. Gayunpaman, nagkamali ako ng malaki. Bagaman itinago ko ang yaman ko para sa pagmamahal sa anak, lihim na binabayaran ko ang lahat sa ilalim ng pangalang savings mula sa ama niya. Binili ko ang bahay, kotse, binayaran ang utang sa credit card, at sa gayon, nang walang malay, ginawa kong parasite ang aking mahal na anak. Mahina at ngayon ay walang utang na loob. Naputol ang aking pag-iisip nang bumagal ang taxi. Dumating na kami sa Santa Fe, ang pinakamoderno at mayamang financial district sa kanlurang dulo ng lungsod. Ang mga mataas na skyscraper ng salamin ay nakatayo sa gabi. Kumikislap ng malakas na parang higanteng haligi ng kristal. Huminto ang kotse sa harap ng lobby ng luxury tower. Ang doorman, nakasuot ng eleganteng uniforme, ay nagmadaling binuksan ang pinto ng kotse. Maligayang pagbabalik, GNG, Elena. Binati ako ng may paggalang ng receptionist sa counter nang makita ako. Nalinis na po namin ang penthouse ayon sa inyong request kaninang hapon. Tumango ako ng bahagya, walang sinabi, at hinila ang maleta patungo sa private elevator. Kinuha ko sa bag ang gold magnetic card at ipinasok sa panel. Bumukas ang pinto ng elevator ng maayos. Dala ko diretso sa ikanegatibo, 40 palapag, ang pinakamataas na palapag ng gusali. Bumukas ang pinto at lumitaw ang aking mundo. Ang mainit na oak floor ay umaabot hanggang sa malaking salamin na dingding na nagbibigay ng panoramic view ng Metro Manila na kumikislap sa mga ilaw sa ibaba. Nanikip ang dibdib ko nang isipin si Roberto, ang nakakalas na salusalo ng bisperas ng Pasko na iniwan ko. Ngunit pagkatapos ay hinigpit ko ang baso ng alak sa kamay ko.
Napagpasyahan ko na. Ang pag-alis na ito ay hindi takas. Ito ang unang hakbang. Upang itama ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Ininom ko ang alak ng isang higop. Naramdaman ang mapait na lasa na halo sa matamis sa dulo ng dila. Puno ng determinasyon. Samantala, sa villa, kaagad pagkatapos sumara ang mahogany door sa likod ko, si Carla ay huminga ng maluwag. Hindi niya payagang sirain ng aking pag-alis ang salusalong pinaghirapan niyang i-post sa social media. Tumayo siya, nagpalakpak ng malakas at ang matinis niyang boses ay tumunog upang palayasin ang awkward na kapaligiran. Sige na lahat. Umalis na ang matandang masungit. Mas malinaw na ang hangin. Mag-enjoy tayo. Musika. Ngayong gabi, hindi tayo alis ng hindi lasing. Ngunit ang saya ay hindi nagtagal. Umabot ang orasan sa alas negatibo, 1:00 ng gabi. Iyon ang oras, ayon sa kontrata, na dapat bayaran ang natitirang bayad sa banda upang makapunta sa ibang event. Ang lider ng mariachi group, isang lalaki sa kalagitnaan ng edad na may makapal na bigote, ay nagbigay ng signal na tumigil ang banda. Lumapit siya kay Roberto, na sinusubukang maging masaya sa mga kaibigan niyang umiinom. Senyor, sabi niya ng malakas sa gitna ng ingay. Ayon sa kontrata, kailangan namin ang natitirang bayad ngayon, kabuuang 15,000 piso. Tumango si Roberto nang may mapagbigay na kilos. 15,000 piso. Walang halaga iyon sa kanya sa sandaling iyon. Dahil naniniwala siyang gumagana pa rin ang makapangyarihang credit card sa wallet niya. Kinuha niya ang leather wallet at inabot ang platinum card sa leather. Siyempre, ay swipe niyo, sabi ni Roberto nang may kumpiyansa ng mayamang host. Pagkatapos ng ilang operasyon, lumitaw ang pulang mensahe sa LED screen. Declined, card blocked. Nanlaki ang noo ni Roberto. Ang ngiti sa labi niya ay tumigas ng kaunti. Akala niya ay error lang ng machine o mahinang signal. Subukan ulit. Siguro network lang, sabi ng leader. Sinubukan ulit. Pareho ang resulta. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Roberto. Tumingin siya sa paligid ng hindi komportable. Si Carla ay malapit at nang makita ang asawa niyang nahihirapan. Lumapit siya ng may inis. Kinuha niya ang yes terminal mula sa leader. Binigyan ng matalim na tingin ang asawa. Walang kwenta ka. Hindi mo man lang maswipe ang card. Ako na. Kinuha niya sa eleganteng bag ang makapangyarihang black card. Ang payahong card na lagi niyang ipinagmamalaki kapag namimili kasama ang mga kaibigan. Inabot niya ang card sa leader nang may mataas na ekspresyon. Gamitin ito. Walang limit ang card na to. Ginawa ulit ng leader ang transaksyon. Tahimik na ang buong sala ng salusalo. Lahat ng tingin ay nakatuon sa maliit na machine. Walang tagumpay ang transaksyon. Ang makapangyarihang black card ay naging walang kwentang plastic na lang. Nawala na ang pasensya ng leader. Nagsimulang tumaas ang boses. Mga senyor, huwag niyo kaming sabihing nagpabook kayo ng pinakamahusay na mariachi sa lugar sa bisperas ng Pasko. Pero walang pera para magbayad, ha? Kailangan naming magtrabaho sa iba. Bayaran ng cash o ibang card. Mabilis. Para mag-transfer. Bulol ni Roberto. Walang transfer. Putol niya. Hindi kami tumatanggap ng transfer sa ganitong oras. Madalas magkaproblema ang system sa holiday. At kung hindi dumating ang pera, kanino namin arereklamo? Cash. Gayon din. Ang ingay at tigas ng leader ay nakatawag ng pansin ng 30 bisita. Nagsimulang magturo-turo ang mga tingin ng hinala sa mag-asawa. Nagbulong-bulungan ang isang kaibigan ni Carla, na kanina lang ay pinuri ang damit niya. Ngayon ay tinatakpan ang bibig at bulong ng sapat para marinig ng lahat. Akala ko mayaman sila, pero hindi pala kaya magbayad ng 15,000 piso sa card. Talagang malakas ang ingay, pero walang laman. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Carla. Pumula ang mukha niya mula galit hanggang takot. Si Roberto naman ay kinuha ang phone ng paunggol upang suriin ang banking API at nakita ang pulang mensahe na ipinadala ko mula sa phone ko kanina. Card cancel BY primary holder, Elena Santos. Tumingin siya kay Carla nang malaki ang mata at puno ng takot. Naintindihan nila. Hindi lang ako umalis sa bahay. Pinutol ko ang pinagkukunan ng buhay nila upang iligtas ang kaunting dangal na natira sa harap ng mga kaibigan nilang mayayaman. Lumapit si Carla sa ina para humingi ng tulong. Si GNG, Consuelo ay nanatiling paralisado sa sulok ng sala. Hawak ang baso ng red wine na halos matapon. Mama, pwede bang kautangin mo kami? Bukas ibabalik ko, bulong ni Carla. Maputla ang mukha ni GNG, Consuelo, masakit sa kanya ang pera. Ngunit nang makita ang mga tingin ng lahat, ang kahihiyan ng anak, kinagat niya ang labi at binuksan ang bag ng nanginginig.
Kinuha niya ang isang bungkos ng pera. Ang pensyon niya na kinuha kaninang umaga upang ibigay na aginaldo sa mga apo. Binilang niya ito ng may sakit at inabot sa lider ng mariachi. Kinuha ng banda ang pera. Binilang ng malakas sa harap ng lahat. Sapat na. Kinuha nila ang instrumento at umalis ng malamig, nang walang dagdag na kanta tulad ng dati, para batiin ang host. Sumara ang pinto sa likod nila. Iniwan ang mabigat, hindi komportable at nakakahiyang kapaligiran na sumasakop sa salusalo. Nagsimulang tumingin sa relo ang mga bisita. Ay, huli na. Pasensya na, Carla. Umiyak ang anak ko sa bahay, isa-isa. Maaga silang umuwi. Wala nang gustong manatili sa lugar, kung saan nahubaran ang host bilang mahirap at mapagmataas. Naiwan lang sina Roberto, Carla at GNG, Consuelo, mag-isa sa gitna ng malamig na pagkain, sa pinakameserableng Pasko ng buhay nila. Kinabukasan, ang araw ng Disyembre 25 ay sumikat sa villa sa Forbes Park. Ngunit hindi nagdala ng karaniwang init. Dapat ngayon ay magkakasama ang pamilya sa komportableng pijamas, kakain ng natirang pabo at bacalao. Mas masarap pagkatapos ng maraming oras na pagbabad, at tatawa sa mga alaala ng nakaraang gabi. Dapat ngayon ay may amoy ng bagong kape, crispy na pandesal at ako na nag-ingay sa kusina habang naghahanda ng brunch para sa lahat. Ngunit ngayong umaga, ang bahay ay tahimik na malamig at may maasim na amoy ng bulok na pagkain. Nagising sina Roberto at Carla alas negatibo, 11 ng umaga. Pareho silang pagod, may masakit na ulo mula sa hangover ng nakaraang gabi, at ang matinding tensyon na hindi pa nawawala. Naglakad sila ng paika-ika patungo sa sala, at ang nakita ay totoong larangan ng digmaan. Ang mesa ng salusalo, kagabi, ay nasa gulo pa rin. Malamig ang kusina. Walang init, walang buhay. Ang mga anak ko, ang dalawang mahirap kong apo, ay tumakbo palabas ng kwarto nila. Kinuskos ang mata ng may gutom. Tinitingnan ang mga magulang na nakaupo ng walang gana sa sofa na hawak ang ulo. Ang panganay ay hinila ang manggas ni Carla ng may lambing. Mama, nasaan si Lola? Gutom na ako. Gusto ko ng pankake na ginagawa ni Lola. Bakit wala siya sa kusina? Ang walang malay na tanong ng bata ay parang tusok sa naipon na inis sa puso ni Carla. Itinulak niya ang kamay ng anak. Sinigawan ng may galit. Inilalabas ang lahat ng galit sa inosenteng bata. Umalis na ang Lola. Huwag ka nang magtanong. Hayaan mo na lang akong mag-order ng pagkain. Si Carla, sanay na sa paglilingkod. Wala siyang balak na magluto ng itlog o magtuos ng tinapay para sa mga anak. Para sa kanya, ang lahat ng problema ay kayang lutasin ng pera at serbisyo. Kinuha niya ang phone at pinili ang luxury restaurant na lagi nilang pinupuntahan sa weekend. Nag-order siya ng lahat ng mamahaling pagkain. Eggs Benedict, fresh orange juice, imported almond croissant. Pinindot ng kaulit-ulit ng hindi tinitingnan ang presyo. Dahil ang ugali ng paggastos ng walang habas ay nakaugat na sa dugo. Ang kabuuang bayad ay 2,000 piso. Luxury breakfast para sa miserableng umaga. Pinindot ni Carla ang order ng may inip. Gutom din ang tiyan niya. Umikot ang screen ng ilang sandali at lumitaw ang pamilyar na mensahe. Invalid payment method. Please check your card o select another method. Nanlaki si Carla. Nakalimutan niya. Lahat ng e-wallet, mula Uber, Amazon, hanggang Netflix sa bahay na ito, ay nakaling diretso sa credit card ko at ang card na yon ay namatay mula kagabi. Lumapit siya kay Roberto ng may galit na boses. Hindi na gumagana ang card ko. Ikaw na. Gamitin mo ang account mo. Nagulat si Roberto at mabilis na kinuha ang phone. Ngunit bago mag-order ay nagdalawang isip at binuksan ang banking app upang suriin ang balance. Ang payroll account niya ay nagpapakita ng nakalulungkot na halaga. 500 piso. Naputla si Roberto. 500 piso. Hindi sapat iyon para sa simpleng pagkain ng 4 na tao sa mamahaling lugar na ito. Lalong hindi para sa 2,000 pisong breakfast na pinili ni Carla. Bakit? Alam ko ang dahilan. Ang sweldo niya ngayong buwan ay ginastos niya lahat sa gold chain na binigay kay Carla at sa mga bote ng imported na alak para sa bisita kagabi. Lagi niyang inaakala na ang gastusin sa pagkain, kuryente at tubig ay sagot ng pondo mula sa mama. Kaya ang sweldo ay ginagamit lang sa personal na pagmamataas. Mahal. Bulol ni Roberto. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo. Wala akong cash. 500 piso lang ang natira sa account. Nanlaki ang mata ni Carla, tiningnan ang asawa, at sumigaw. Ang sigaw na yon ay tumunog sa buong bakanteng bahay. Ano? Binibiro mo ba ako? Buong buwan kang nagtrabaho at 500 piso lang ang natira. Wala akong pera. Ginastos ko ang sweldo ko sa damit at sapatos.
Akala ko ikaw ang bahala sa pagkain. Anong klaseng asawa ka? Nagsimulang mag-away ang mag-asawa. Ang sigawan ng mga magulang ay nakapagpaiyak sa mga bata. Sa desperasyon at gutom na kumakain sa kanila, biglang naalala ni Roberto ang isang bagay. Ang safe. Lagi may cash si mama sa safe. Tumayo siya ng parang spring at tumakbo patungo sa dating kwarto ko. Ang maliit na kwarto sa dulo ng basilyo. Tumakbo siya ng parang baliw. Umaasa na makakita ng kaunting kaligtasan mula sa inang hinayaan niyang itaboy ng asawa. Pumasok siya sa kwarto, binuksan ang mga drawer ng aparador. Itinapon ang mga lumang damit ko sa sahig. Sa wakas ay nakita niya ang maliit na safe sa sulok ng aparador. Alam niya ang password. Siyempre alam niya. Hindi ko siya itinago kahit ano. Minsan sinabi ko sa kanya, ang password ay ang birthday mo para kung may mangyari sa akin, ma-access mo ang mga papeles. Ang tiwala kong iyon ay naging sandigan para sa paghahanap niya. Beep, beep, click. Bumukas ang safe. Inabot ni Roberto ang kamay. Ngunit ang kamay niya ay dumampilang sa malamig na bakal na walang laman. Walang laman. Ganap na walang laman. Walang bungkos ng cash, walang lumang alahas at higit sa lahat. Ang makapal na asul na folder ng mga dokumento na lagi niyang nakikita roon, ang deed ng bahay sa pangalan ko, ay nawala ng walang bakas. Nanlaki si Roberto. Nanghina ang tuhod at dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig. Ang mga tuhod niya ay tumama sa sahig ng malakas. Napagdanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Mas kakilakilabot kaysa sa walang pera para sa almusal. Hindi ako umalis dahil sa pansamantalang galit. Tulad ng inakalang ng asawa niya at niya kagabi. Hindi ako nagbakasyon, hindi ako naglibot, talagang umalis ako. At dala ko ang pinakamataas na kapangyarihan ng may-ari, ang karapatang pag-aari. Tumakbo si Carla sa likod ng asawa patungo sa kwarto. Nakita si Roberto na nakaupo sa sahig sa harap ng bukas na safe. Walang kulay ang mukha. Tanong niya ng hingal, ano, may pera ba? O dala na matanda ang lahat ng pera? Itinaas ni Roberto ang walang buhay na mata kay Carla. Nang mahina at nanginginig na boses. Hindi lang pera, Carla. Lumunok siya ng mahirap. Tuyo ang lalamunan. Nawala ang mga papeles ng bahay. Wala tayong pag-aari. Ang bahay na ito, ang kotse na minamaneho mo, ang credit card na ginagamit natin, lahat ay kay mama. Sa pangalan niya lahat. At si mama, kinuha niya lahat. Sumandal si Carla sa pintuan ng may kamay sa bibig. Malaki ang mata na nakatitig sa walang laman na safe. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nawala ang kanyang kapalaluan. Pumalit sa matinding takot sa hinaharap na walang tahanan, walang pera at walang suporta. Isang linggo na ang lumipas mula sa nakakatakot na bisperas ng Pasko. Ang villa, na dating perpektong malinis, ngayon ay parang luxury dump site. Ang mga itim na basurahan ay nakastak sa tabi ng pintuan ng kusina. Naglalabas ng maasim na amoy ng bulok na pagkain. Si Carla, ang minamahal kong manugang na lagi ipinagmamalaki ang mahal na kuko, ay tumatanggi na hawakan ang mga basurahan. Sabi niya, trabaho yon ng katulong o akin at ni Roberto, ang spoiled kong anak. Pag-uwi mula sa trabaho ay pagod na dahil sa pressure at kakulangan. Walang lakas para maglinis. Walang laman ang ref, nawala ang champagne at caviar. Pinalitan ng murang instant noodles at lumang tuyong tinapay na binili ni Roberto sa convenience store. Tahimik na kumakain ang mag-asawa, walang usapan. Ang tanging tunog ay ang pagkaluskos ng tuyong tinapay sa malamig at maluwang na sala. 9:00 ng umaga, tumunog ang doorbell, na naghiwalay sa nakakasuffocate na katahimikan. Tumayo si Roberto ng tamad, hinila ang paa patungo sa pinto. Ito ay isang lalaki sa kalagitnaan ng edad. Nakasuot ng gray na suit na perpektong hiwa. May leather briefcase na nagpapakita ng profesionalismo at lamig. Ito ang personal kong abogado. Kinatawan ng isa sa pinakaprestihiyosong law firm sa Maynila. Magandang umaga, Ginoong Roberto. Sabi ng abogado ng may magalang ngunit malayong tono. Ako ang legal representative ng GNG, Elena Santos. Dumarating ako upang i-deliver ang mahalagang dokumento. Lumunok si Roberto ng may masamang hinala. Nang nanginginig na kamay, kinuha ang makapal na sobre na selyado ng may pulang watch. Hindi naghintay ang abogado na anyayahan sa loob. Nanatili sa threshold na parang ayaw tapakan ang gulo sa loob. Bumalik si Roberto sa sala kung saan si Carla ay nakahiga sa sofa na nag-scroll ng walang malay sa phone. Sino yon, mahal? Tanong ni Carla nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang abogado ni Mama. Sagot ni Roberto nang basag ang boses. Nang marinig iyon, tumayo agad si Carla. Magkasama silang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang bundle ng opisyal na legal na dokumento
na nakaprint sa mataas na kalidad na puting papel na may bold na pamagat na agad nakita. Notice of Termination of Property Loan Agreement and Demand for Recovery of Possession. Binasa ni Roberto ang bawat salita ng malakas. Nagsimulang manginig nang hindi makontrol ang kamay niya. Ang dokumento ay malinaw na naglalaman ng hindi matatalo na legal na argumento. Ang villa sa Forbes Park ay pag-aari lamang at lehitimong pag-aari ng GNG. Elena Santos, ibig sabihin ako. Sa loob ng 5 taon, pinayagan ko ang anak ko at manugang na manirahan doon sa ilalim ng Property Loan Agreement. Isang paraan upang hayaan ang pamilya na gamitin ang bahay ng libre, walang upa. Iyon ay pagmamahal ng ina, ang proteksyon na ibinibigay ko. Ngunit ang susunod na talata ay ang nakamamatay na suntok. Kinote ng abogado ang eksaktong salita ni Carla sa gabi ng Pasko na naitala sa affidavit ng mga temporary na empleyado na naroroon. Ang mga salita ay naka-italic, matalim na parang kutsilyo. Demand for payment of rent or eviction. Patuloy na binasa ni Roberto ang desisyon ko nang may basag na boses. Ang kliyente ko, GNG, Elena Santos, ay tumatanggap ng kahilingan ng GNG, Carla. Mula ngayon, opisyal nang natatapos ang libreng paninirahan. Iginagalang ni GNG, Elena ang hangarin ng manugang para sa katapatan. Kaya kung nais ng Ginoong Roberto at GNG, Carla na magpatuloy sa paninirahan sa property na ito, dapat silang magsig ng opisyal na lease contract. Huminto si Roberto ng malaki ang mata. Tinitingnan ang bold na numero sa ibaba. Ang presyo ng upa ayon sa kasalukuyang market valuation para sa luxury villa sa Forbes Park ay 70,000 piso bawat buwan. Kung hindi sila sumasang-ayon sa presyong ito, may maksimum na 30 araw silang panahon upang ilikas ang lahat ng personal na gamit at ibalik ang property sa orihinal na kondisyon sa may-ari. Kinuha ni Carla ang papel mula sa asawa. Binasa ng paulit-ulit ang 70,000 piso. Pagkatapos ay sumigaw siya. Isang matalim na sigaw na puno ng galit. Baliw siya. Siguradong baliw siya. 70,000 piso sa isang buwan. Akala ba niya gumagawa kami ng pera? Hindi nga umaabot ang sweldo ni Roberto sa kalahati niyan. Paano namin babayaran? Lumapit siya sa abogado, na nanatiling nakatayo ng kalmado sa pinto. Sumigaw, sabihin mo sa kanya na hindi kami magbabayad. Ito ang bahay ng asawa ko. Bahay ng mga apo niya. Wala siyang karapatang gawin iyon. Inayos ng abogado ang salamin ng kalmado. Hindi na apektuhan ng galit ni Carla. Sumagot ng propesyonal at walang awa. GNG, ito ang opisyal na valuation ng Real Estate Association para sa lugar na ito. Hindi imbento ni GNG, Elena ang presyo. At pakiusap tandaan, ikaw ang humingi ng pagbabayad ng upa. Ang kliyente ko ay sumusunod lamang sa iyong hangarin. Huminto siya sandali. Tinitingnan ng diretso ang mata ni Carla ng matalim. GNG, hindi na ito usapang pamilya o sentimental. Ito ay usapang negosyo na tapat at malinaw. Tulad ng iyong hiniling. Handa na ang kontrata. Kung nais niyong magsigin, makipag-ugnayan sa opisina ko sa loob ng 3 araw. Kung hindi, magsisimula na ang 30 araw na deadline para sa eviction ngayon din. Matapos sabihin niyon, tumango ng bahagya ang abogado at lumiko. Iniwan ang dalawa na paralisado sa gitna ng gulo na sala. Hawak ni Roberto ang legal na dokumento. Nanginginig ang buong katawan. Tinitingnan ng diretso ang papel. Pagkatapos ay tinitingnan si Carla, nahingal sa galit. Sa unang pagkakataon, napagtanto ng mabagal niyang utak, spoiled, ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi nagbabanta ang ina niya. Hindi galit ang ina na naghihintay na mababaw na paumanhin. Ito ay direktang parusang ekonomiko. Bumagsak si Roberto sa sofa ng hawak ang ulo. 30 araw lang bago sila itaboy sa kalye, at sa kanilang maliit na sweldo at ugali ng pagastos ng walang habas. Ang 70,000 piso ay hindi maisip na halaga. Ang pagbagsak ay hindi na panganib. Nandyan na ito sa harap nila, malinaw at malupit. Mula sa aking apartment sa Santa Fe, sinusundan ko ang bawat pagunlad ng plano na aking inayos. At alam kong ngayong hapon ay haharap si Roberto sa isa pang shock. Isang direktang suntok sa mapagmataas niyang ego sa lugar ng trabaho. Si Roberto ay nagtatrabaho sa isang import-export company sa Ortigas, ang pinakaabala at prestihiyosong avenue sa Maynila. Bagaman middle manager lamang siya na may average na sweldo. Lagi siyang nagmamaneho ng pinakabagong model ng luxury SUV papunta sa trabaho. Ang itim na makintab na kotse na iyon ay ang pinakamalaking pagmamalaki niya. Ang tumutulong sa kanya na itaas ang ulo sa harap ng mga katrabaho. Bagaman sa totoo, ang kotse ay nakarehistro sa pangalan ng aking kumpanya at ako ang nagbabayad ng lahat ng maintenance at gasolina.
Itinuring niya itong pag-aari niya, simbolo ng peking tagumpay. Umabot ang orasan sa 5:05 ng hapon. Oras ng out. Lumabas si Roberto sa building ng pagod pagkatapos ng isang araw na puno ng stress mula sa problema sa pamilya. Dumiretso siya sa underground parking kung saan naghihintay ang minamahal niyang kotse. Siguro iniisip niyang mag-drive pa uwi. Buksan ang musika ng malakas upang kalimutan ang nakakalas na eviction notice kaninang umaga. Lumapit siya sa kotse. Inabot ang kamay sa bulsa ng pantalon upang kunin ang smart key. Pinindot ang unlock button. Umaasa sa pamilyar na beep at pag-islap ng ilaw. Ngunit walang nangyari. Pinindot ulit ng mas malakas. Walang galaw. Ang kotse ay nanatiling parang bakal na walang buhay. Malamig na tumatanggi sa may-ari. Nanlaki ang noo ni Roberto. Binagsak ang key sa palad. Akala niya low battery. Lumapit siya sa bintana upang buksan gamit ang mechanical key. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang malaking security guard ng building at isang lalaki na hindi kilala na nakasuot ng uniforme ng leasing company. Ang pagdating nila ay nagpahinto sa mga katrabaho na nagpapark ng kotse upang tingnan ng may kuryosidad. Kayo po ba si Ginoong Roberto? Tanong ng lalaki ng may matigas na boses. Ako. Anong problema? Sira ang kotse ko. Tanong ni Roberto ng gulang. Umiling ang lalaki habang kinuha ang papel na may pulang selyo. Ako ang representative ng leasing company. Ang kotse na ito ay rehistrado sa pangalan ng transport company ni GNG, Elena Santos. Kaninang umaga, nagpadala si GNG, Elena ng opisyal na notice ng revocation ng right to use ng company vehicle para sa inyo. May order kami ng immediate recovery ng kotse. Nanlaki si Roberto. Bulol siya. Recovery ng kotse. Mali kayo. Ito ang kotse na ibinigay ni Mama para sa trabaho ko. Binili ni Mama ito. Ngumiti ang representative ng may paghamak. Malamig ang tingin kay Roberto. Mali kayo, Ginoong Roberto. Sa legal documents, hindi kayo kailanman naging owner. User lang kayo ng company asset, at ang authorization na yon ay ganap ng binawi kaninang 8:08 ng umaga. Pakiusap, ibigay ang spare key na hawak nyo. Kung hindi, kailangan naming magreklamo sa pulisya ng unlawful possession of property. Sa paligid, nagsimulang magbulungan ang mga katrabaho. Tawa. Tingin ng awa at pang-asar ang napunta kay Roberto. Ang maskara niya bilang successful businessman ay hinubad sa liwanag ng araw. Nanatili siya roon ng pula ang mukha sa kahihiyan. Nanginginig ang kamay na hawak ang key. Walang balik, walang ina na matawagan para sa tulong. Kinagat ni Roberto ang ngipin at itinapon ang key sa lalaki. Seje, kunin nyo, sigaw niya ng desperado. Kinuha ng representative ang key at nagbigay ng signal sa guard na buksan ang pinto. Nagsimula ang SUV at dahan-dahang lumabas ng basement. Iniwan si Roberto na mag-isa sa gitna ng usok ng kotse at mga kuryosong tingin. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, kailangang maglakad si Roberto patungo sa istasyon ng MRT. Kailangang sumiksik sa masikip na tren sa rush hour. Humihinga na maasim na amoy ng pawis. Isang bagay na dati ay kanyang hinamak bilang transportasyon ng mahihira. Ang tren ay nagdala sa kanya pabalik sa matigas na realidad na matagal niyang iniwasan. Dumating si Roberto sa bahay 7:07 ng gabi. Halos 2 oras na huli kaysa karaniwan. Pumasok siya ng paika-ika, pagod, umaasa na makakita ng liwanag at init. Ngunit ang sumalubong ay ganap na kadiliman. Walang ilaw, walang tunog ng tea sa villa. Carla, tawag niya ng malakas, takot ang boses. Nandito ako. Narinig ang boses ni Carla mula sa sulok ng sofa, kasabay ng higbi. Hinanap ni Roberto ang switch ng ilaw. Click, click. Walang ilaw. Kinuha niya ang phone upang gamitin ang flashlight. Si Carla ay nakaupo ng nakayuko sa sofa na may luha sa mata. Wala ng kuryente. Mahal. Wala na rin ang internet at cable. Hindi ako makapanood ng movie, hindi makapag-surf sa internet, hindi makapag-on ng aircon. Nanlaki si Roberto. Muli, si Mama. Bakit pinutol ang kuryente? Ang bill ng buwang ito akala ko. Akala mo ano? Sigaw ni Carla. Lahat ng bill ng kuryente, tubig at internet ay auto-debit mula sa account ni Mama. Binlock niya ang account, kinansela ang link at pinutol ng kumpanya. Sabi nila hindi nabayaran ang bill ng nakaraang buwan. Tingnan mo, gusto niya tayong patayin. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Si GNG, Consuelo, ang biyena ni Roberto, ay pumasok ng may flashlight sa kamay. Dumating siya upang bisitahin ang anak, at nang makita ang kadiliman, sumabog ang galit. Ang liwanag ng flashlight ay kumislap sa mukha ng manugang na gulang. Diyos ko,
Anong nangyari sa bahay na to? Sigaw ng biyenan. Ang anak ko ay asawa ng bruha. Naglakaslob siyang putulin ang kuryente ng mga apo niya. Pagkatapos ay lumingon kay Roberto. Itinutok ang flashlight sa mukha. Sinigawan ng walang awa. Pero Roberto, anong klaseng asawa ka? Hinihayaan mong mabuhay ang asawa at anak mo ng ganito. Ang kotse ay naembargo. Ang bahay ay malapit ng ma-evict at ngayon wala man lang bombilya na magagamit. Kung alam ko lang, pinakasalan ko sana ang anak ko, kay Pedro ang magtitinda ng baboy sa palengke kaysa sayo. Walang kwenta. Nanatili si Roberto roon nang hindi makapagsalita kahit isang salita. Ganap nang nawasak ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Si GNG, Consuelo, pagod sa pagsigaw at naramdaman ang init sa bahay, biglang lumiko patungo sa pinto. Sige, alis ako. Hindi ko kayang manatili sa madilim na kulungan na ito kahit isang minuto pa. Carla, bukas ay empake mo ang gamit mo at lumipat sa bahay namin pansamantala. At ikaw, Roberto, bahala ka na. Kapag may kuryente at tubig na ng maayos, saka mo hanapin ang asawa mo. Umalis siya, iniwan ang mag-asawa na mag-isa sa kadiliman. Sa gitna ng malaking villa na ngayon ay malamig na kulungan na lang. Nawala na ang pasensya at pagmamalaki ni na Roberto at Carla pagkatapos ng isang gabi na nanirahan sa kadiliman at matinding takot. Talagang natakot sila. Napagtanto nila na kung hindi nila ako makita, matatapos ang buhay nila. Mula kaninang umaga, ang phone ko ay hindi tumitigil sa pagring. Daan-daang missed call, dose-dosenang mensaheng nagmamakaawa, at umiyak mula sa 2 pamilyar na numero. Ngunit binlock ko silang lahat. Ayaw kong marinig ang walang lamang paumanhin na sinasabi dahil sa takot, hindi dahil sa pagsisisi. Gusto kong kumilos sila, maranasan ang desperasyon ng pag-iwan. Dahil hindi nila ako makontak, napilitan silang maghanap sa akin. Ang unang lugar na naisip nila ay ang lumang tindahan ng sari-sari sa palengke ng Divisoria. Sa kanilang limitado at mababaw na memorya, iyon ang tanging pinagkukunan ng kita ng matandang ina, kung saan araw-araw ay nagbebenta ako ng kilo ng bigas at bote ng mantika upang mag-ipon. Dumating sila roon sa tanghali. Ang manager ng tindahan ay si Ginoong Miguel, isang tapat na empleyado na kasama ko mula sa unang araw ng negosyo. Sinabi niya sa akin nang may halo ng tawag at pait. Nang makita niya sina Roberto at Carla na dumating ng pawisan at nerbiyos na nagtatanong kung narito si GNG. Elena, hindi niya napigilan ang tawa. Si GNG, Elena, tanong ni Ginoong Miguel, tinitingnan ang dalawa na parang alien. Hindi na dumarating ang boss sa maliit na tindahang ito mula pa noon. Ako na ang bahala sa lahat dito. So nasaan ang mama ko? Saan siya pupunta? Sigaw ni Roberto ng pula ang mukha. Umiling si Ginoong Miguel ng may inis, may tingin ng awa. Anong klaseng anak kayo na hindi alam kung saan nagtatrabaho ang ina nyo? Ang boss ay namamahala sa buong sistema mula sa main office sa Ortigas. Ang tindahang ito ay alaala lang na kanyang pinapanatili. Ortigas. Nanlaki ang mata ni Carla. Ang financial district sa Ortigas. Binibiro mo ba ako? Anong ginagawa ng matandang probinsyana sa mayamang lugar na yan? Ingat sa bibig, miss, sabi ni Ginoong Miguel ng seryoso. Siya ang presidente ng pinakamalaking food supply company sa palengke na ito. Kung gusto niyong makita siya, pumunta kayo sa Tower 1. Pagkatapos tawagan ako upang humingi ng opinyon at makakuha ng pahintulot. Sinulatan ni Ginoong Miguel ang address ng opisina sa papel. Hawak ang papel, nanatili ang mag-asawa ng matagal na gulang. Hindi naniniwala sa narinig, ngunit ang katotohanan ay nasa harap nila. Wala silang ibang magagawa kundi maglakbay patungo sa lugar na hindi nila naisip na pag-aari ng ina nila. Ang biyahe mula sa siksikang palengke hanggang Ortigas ay hindi madali, lalo na nang may ilang barya lang sa bulsa ni na Roberto at Carla. Walang sapat na pera para sa malayuang taxi o Uber. Napilitan silang sumiksik sa masikip at mainit na pampublikong bus, nagpapalit ng linya ng halos 2 oras. Nang makarating sila sa Ortigas, malupit ang kontraste. Si Carla na may gasgas na takong, si Roberto na may kulubot at pawisan na shirt, ay mukhang walang halaga sa gitna ng mga mataas na skyscraper ng salamin na sumasalamin sa araw. Sa paligid nila, ang mga negosyanteng nakaeleganteng suite at luxury car ay dumadaan ng maayos. Ang kanilang magulo at pagod na itsura ay lalong nagmukhang kahabag-habag at hindi bagay sa marangyang lugar na ito. Dumating sila sa lobby ng Tower 1, isa sa mga iconic building na may natatanging curved architecture. Habang papasok sa revolving glass door, pinigilan sila ng 2 malaking security guard. Pasensya na. Sino po ang hinahanap nyo? May access card po ba kayo? Tanong ng guard nang may tingin mula ulo hanggang paa kay Roberto, puno ng hinala. Ako
Ako po ay naghahanap ng mama ko. Si GNG, Elena Santos. Bulol ni Roberto. Si GNG, Elena Santos. Ang presidente ng food group. Itinaas ng guard ang kilay. Pasensya na. Hindi tumatanggap ng bisita ang presidente nang walang appointment. Pakiusap lumabas po kayo. Pero anak ko siya. Papasukin mo ako. Sigaw ni Roberto habang sinusubukang pilitin ang daan. Lumabas po kayo ngayon din o tatawagan namin ang pulisya. Sigaw ng guard habang itinulak pabalik si Roberto. Dahil hindi makapasok sa air-conditioned lobby, ang mag-asawa ay pumunta sa park sa harap ng building. Walang tubig, walang pagkain, may gutom na rumaragas ang tiyan. Naupo roon na nakatitig sa tower na umaabot sa langit kung saan naroon ang ina nila. Naghihintay ng walang saysay. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, pagkatapos 3. Natunaw ang kapalaluan ni Carla kasama ang make-up sa mukha. Nawala ang pagmamataas ni Roberto kasama ang pawis. Sa ika-4 na oras, nang magsimulang kulayan ng takip-silim ang langit, tumunog ang internal phone sa desk ko. Tumingin ako sa park sa pamamagitan ng bintana sa ika-negatibo, 40 palapag. Nakikita ang 2 maliit na pagod na figura. Sapat na. Natapos na ang leksyon ng paghihintay. Tumango ako sa personal kong sekretarya. Babaan mo sila, ngunit tandaan, 15 minuto lang. Bumaba ang sekretarya sa lobby at lumabas sa park. Halos pagod na sina Roberto at Carla sa oras na iyon. Nang makita ang tao mula sa building na papalapit, tumayo sila ng parang spring. Pinayagan po ni GNG, Elena na tanggapin kayo. Sabi ng sekretarya ng propesyonal at malamig. Gayunpaman, abala siya at 15 minuto lang ang maibibigay niya. Sumunod po kayo. Tulad ng mga lumulunod na nakahawak sa troso, sumunod sina Roberto at Carla sa sekretarya. Nakayuko, dumaan sa security check, hindi naglakas loob na magsalita. Dumulas ng maayos ang stainless steel elevator door ng may ping. Sa unang pagkakataon, pumasok sina Roberto at Carla sa tunay kong mundo. Isang mundo na hindi nila naisip kahit sa pinakamaligaw na panaginip. Ang reaksyon nila ay eksakto sa inaasahan ko. Nanlaki ang bibig nila, malaki ang mata na tumitingin sa paligid. Parang mga batang nawala sa palasyo. Ang penthouse ko ay hindi mapagmataas na may ginto at pilak. Ngunit ang bawat detalye ay nagpapakita ng elegansa ng kapangyarihan at pera. Nakaupo ako sa single armchair, sa harap ng bintana, na bahagyang nakatalikod sa pinto ng elevator. Sa kamay ko ay ipad na may financial reports ng taon. Ngayon ay hindi ako nakasuot ng lumang damit na amoy pagkain. Nakasuot ako ng cream silk suit na custom made, na nagpapahusay sa figura ko. Bagaman matanda na ay nakatayo pa rin. Ang pilak na buhok ay nakaeleganteng bon, at nakikita ang simpleng ngunit mahalagang pearl earrings. Nang marinig ang mga hakbang nilang nag-aatubili sa oak floor, dahan-dahang pinaikot ang upuan. Nang makita ako, tumakbo si Carla ng parang bagyo. Sinubukan niyang lumuhod at yakapin ang binti ko ng may hitsura na kahabag-habag. Magulo ang buhok at luhaan ang mukha. Mama, mama, sigaw niya ng paungol. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Nahihirapan kami ng husto, mama. Walang kuryente, walang pera, nagugutom kami. Itinaas ko ang kamay. Isang matatag at malamig na kilos na agad pinigilan si Carla sa ilang hakbang mula sa akin. Tigil, sabi ko ng kalmado ngunit puno ng awtoridad. Umupo kayo sa upuan na iyon. Huwag niyong marumihan ang karpet ko. Nanlaki si Carla, ngunit hindi naglakas loob na sumagot. Lumayo siya habang hila ang braso ni Roberto, na nanatiling walang galaw, at umupo silang pareho ng mahinhin sa sofa sa harap. Nakayuko na parang 2 batang masuwayin sa harap ng matitigas na guro. Wala akong sinabi pa. Kinuha ko ang remote at itinutok sa malaking T-screen sa dingding. Gusto niyong malaman kung saan napupunta ang lahat ng pera. Tingnan niyo ang screen. Nagilaw ang screen. Lumitaw ang malinaw na Excel spreadsheet na may detalyadong columns ng data. Ito ay summary ng gastos ni Roberto at Carla sa loob ng 5 taon na incompile ng personal kong accountant mula sa statements ng additional cards. Tingnan niyo, itinuro ko ang kabuuang figure sa pulang kulay sa dulo ng table. 5 milyong piso. Iyan ang halagang ginastos nyo sa akin sa loob ng 5 taon. Branded na damit, luxury travel, weekend parties, beauty spa, vanity gifts. Matagal akong nagtrabaho, gumigising ng alas negatibo, 4 ng umaga araw-araw upang buuin ang food empire na ito. Hindi para pakainin ang 2 parasite na sumisipsip ng dugo ko. Tinitigan ni Roberto ang malaking figure ng maputla ang mukha. Hindi niya makapaniwala na ganoon kalaki ang ginastos nila. Itinaas niya ang ulo upang tingnan ako ng may luha sa mata. Mama, talaga, hindi ko alam na ganyan kayaman mo.
Akala ko maliit lang na savings mula kay Papa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ngumiti ako ng mapait. Isang mapait na ngiti. Kung sinabi ko sa'yo, magtatrabaho ka pa ba, Roberto? O iwan mo ang mediocre na trabaho mo bilang manager at mananatili sa bahay na naglalaro at gumagastos? Kung sinabi ko na presidente ako ng korporasyon, magtitipid ka ba o gagastusin mo ng 10 beses pa? Itinago ko para protektahan ka, Roberto. Gusto kong maging independent ka, maging tunay na lalaki, ngunit nabigo ako. Ang aking pagpapakumbaba ay ginawa kang walang kwenta. Ibaba ni Roberto ang ulo ng lubhang nahihiya na hindi makahinga. Nagsimulang tumulo ang tunay na luha ng pagsisisi sa sahig. Mama, pakiusap. Bulong niya nang nanginginig ang boses. Alam kong nagkamali ako. Ako ay duwag. Mahina ako. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Magbabago ako. Nangangako ako na magbabago. Tiningnan ko ang anak ko. Kahit gaano kahigpit, ang puso ng ina ay laging lumalambot sa mga pagkakataon. Naniniwala ako na gusto niya magbago. Ngunit ang gusto ay isa. Ang gawin ay nangangailangan ng tunay na presyon. Naniniwala ako na gusto mong magbago. Sabi ko nang bahagyang lumambot ang boses. Ngunit pinanatili ang seryoso. Ngunit ang pagbabago ay nangangailangan ng presyon. Roberto. Walang halaga ang walang lamang pangako dito. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang lungsod. Hindi ko kayo bibigyan ng mahirap na bagay. Nanay pa rin ako. Ang bahay sa Forbes Park ay ibinenta kahapon. May eksaktong 20 araw pa kayong ilipat ang gamit. Pagkatapos ng benta, pagkatapos ng gastos, ang lahat ng pera ay gagamitin ko upang magbukas ng charitable foundation para sa single mothers na negosyante. Hindi kayo makakatanggap kahit 1 sentimo mula sa benta ng bahay. Tumigil si Carla sa pagiyak ng malaki ang mata sa gulat. Talagang nawala ang bahay. Lumiko ako at tiningnan ng diretso si Roberto. Hindi na ako magbibigay ng pera. Ganap na hindi, ngunit bibigyan ko kayo ng pamalo ng pangingisda. Kahit mabigat at primitive. Ipapakilala ko kayo sa part-time job sa gabi at weekend sa warehouse ko sa Divisoria. Itinaas ni Roberto ang tingin ng may liwanag ng pag-asa sa mata. Bilang warehouse manager, Mama. Hindi. Umiling ako ng matatag. Bilang loader, sweldo kada oras, bayad kada produkto. Kung gusto mong kumita ng pera para mapanatili ang asawa at anak mo, para magbayad ng bagong upa, magsimula mula sa ibaba, kung saan ako nagsimula. Hayaan mong turuan ka ng pawis ng halaga ng pera. Nanlaki si Roberto ng ilang sandali. Pagkatapos ay kinagat ang labi at tumango ng malakas. Gagawin ko. Salamat, Mama. Tiningnan ko ang relo sa pulso ko. Natapos ang 15 minuto. Tapos na ang pulong. Pinindot ko ang intercom button sa mesa. Guard, ipahatid ang mga bisita. Lumitaw ang 2 malaking security guard sa pinto ng elevator. Tumayo sina Roberto at Carla. Yumuko sa akin nang hindi pa nila ginawa noon at pumasok ng tahimik sa elevator. Dala ang pinakamahal na leksyon sa buhay nila. Pebrero na. 1 buwan na ang lumipas mula sa araw na ibinigay ko ang ultimatum sa anak ko at manugang. Naibenta na ang luxury villa sa Forbes Park at ang pera ay direktang nailipat sa account ng bagong charitable foundation. Tulad ng sinabi ko, ganap nang nagbago ang buhay ni Roberto at Carla. Masakit na pagbabago, ngunit kinakailangan. Hindi na sila naninirahan sa mayamang lugar. Sa kanilang maliit na sweldo at walang tulong ko, napilitan silang lumipat sa Tondo. Isang siksik at maingay na distrito sa silangang bahagi ng Maynila. 1 oras na biyahe sa tren mula sa glamorosong sentro. Ito ay lumang apartment sa sirasirang building na mga 50 metro square. Wala nang malaking sala, walang hardin, walang katulong. Tanging ang walang tigil na ingay ng sasakyan sa kalye at maingay na musika mula sa kapitbahay. Si Carla, ang manugang na dati ay alam lang ang spa at pagbili ng branded na bag. Ngayon ay natikman ang tunay na trabaho. Wala ng pera para mapanatili ang marangyang pamumuhay. At higit sa lahat, naintindihan niya na kung hindi siya magtrabaho, magugutom ang buong pamilya. Nakakuha siya ng trabaho bilang receptionist sa maliit na dental clinic malapit sa bahay. Araw-araw ay nakatayo si Carla ng 8 oras upang batiin ang mga pasyente. Ayusin ang appointment at sagutin ang telepono. Ang branded na takong niya ay nakaimbak na. Pinalitan ng murang flat shoes upang maibsan ang sakit sa paa. Tuwing uwi siya ay nagrereklamo tungkol sa pamamaga ng paa at sakit sa likod. Ngunit ang kakaiba ay hindi niya iniiwan ang trabaho. Kapag hawak na niya ang maliit na sweldo sa weekend, itinatago niya ito na parang kayamanan. Kinakalkula ang bawat sentimo para bumili ng pagkain para sa mga anak,
sa halip na gastusin sa walang kwentang bagay. Minsan ay dumadaan din si GNG. Consuelo sa maliit na apartment na iyon. Kumukurap ang noo sa pagsusuri sa lumang sofa at gumagawa ng mukha sa amoy ng sibuyas at bawang mula sa maliit na kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naglakas loob na magsalita o sumigaw sa manugang. Nakita niya ang anak na naghuhugas ng pinggan at damit ng mag-isa at naintindihan na tapos na ang kapangyarihan niya nang wala nang nagbibigay ng pera. Ang katahimikan ni GNG. Consuelo ay ang pagkilala sa bagong kaayusan na aking itinatag. Tungkol naman kay Roberto, ang pagbabago niya ay nagbigay sa akin ng higit na ginhawa. Sa araw ay pinapanatili niya ang office job sa Ortigas. Bagaman ngayon ay kailangang sumakay ng tren at boss ng 2 oras papunta at pauwi, sa halip na magmaneho ng luxury car. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa gabi at weekend. Tulad ng napagkasunduan namin, pumupunta si Roberto sa warehouse ko sa Divisoria para sa overtime. Explicit kong sinabi sa manager ng warehouse na walang special treatment. Doon ay hindi siya anak ng presidente. Empleyado lang na pansamantala na Roberto. Ang trabaho niya ay suriin ang mga produkto. Mag-load at mag-unload ng mabibigat na kahon ng gulay mula sa truck patungo sa refrigerated warehouse. Minsan ay lihim ko siyang pinapanood mula sa malayo. Nakikita ko ang anak ko, na dati ay alam lang ang paghawak ng baso ng alak at pagpirma ng dokumento. Ngayon ay pawisan ng husto na may basang shirt sa likod. Pinipilit ang sarili na magbuhat ng sako ng patatas. Pinapagalitan siya ng manager kapag nadelay at tinatawanan ng mga katrabaho kapag clumsy. Ngunit hindi sumusuko si Roberto. Kinagat ang ngipin at nagtrabaho. Nagsimulang tumigas ang kamay niya. Ang mga patak ng pawis na maalat ay tunay na naghugas ng spoiled at duwag na ugali na matagal niyang dala. Kapag natanggap niya ang sobre na may Harley wedge sa katapusan ng linggo, nakita ko sa mata niya ang pagmamalaki na hindi ko pa nakikita noon. Ito ay pagmamalaki ng lalaki na hawak sa kamay ang malinis na pera. Kinita ng sariling pawis at hindi perang hiniling sa ina. Ang relasyon namin ay may distansya pa rin. Ngunit inaayos ito ng mas malusog. Hindi ko sila madalas nakikita. Gusto kong magkaroon sila ng espasyo upang ayusin ang sarili. Gayunpaman, noong nakaang linggo ay kaawan ng panganay kong apo. Hindi ako pwedeng mawala, ngunit ayaw ko ring dumating upang abalahin ang buhay na unti-unti nang nagiging normal para sa kanila. Nagpadala ko ng delivery sa bahay sa Tondo ng malaking chocolate cake at special na regalo. Ito ay savings book sa pangalan ng apo na may sapat na halaga upang tiyakin ang edukasyon sa hinahara. Kasama nito, isang card na may maikling mensahe. Ang perang ito ay maaari lamang i-withdraw kapag 18 anyos ka na para gamitin sa kolehiyo. Hindi maaaring gamitin sa iba. Sa gabing iyon, tumunog ang phone ko. Ito si Roberto na tumatawag. Sinagot ko ng kalmado. Hello, Mama. May maikling katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay mas malalim at mature na boses ni Roberto kaysa dati. Mama, natanggap namin ang regalo. Salamat sa cake at sa savings book para sa bata. Masaya ang mga bata. Naghinday ako ng reklamo tungkol sa hirap o mungkahi na humingi ng kaunting pocket money tulad ng dati. Ngunit wala. Hindi humingi si Roberto ng anuman. Mag-ingat ka, Mama. Malakas ang hangin ngayon. Tandaan mong magsuot ng makapal. Ako, okay lang ako. Mahirap ang trabaho sa White House, pero nasanay na ako. Susubukan kong mag-overtime sa susunod na linggo upang makabili kay Kala ng bagong microwave. Nasira ang luma. Maikli ang tawag. Walang magarbong salita. Simpleng tanong tungkol sa kalusugan ko. Pinatay ko ang tawag ng may kaluwagan na kumalat sa dibdib ko. Ang anak ko, sa wakas ay natutunan ng mag-alala. Magsikap at mag-ingat sa iba ng walang kondisyon ng interes. Ngayong gabi ay bumalik ako sa penthouse ko sa Ortigas. Ang espasyo sa ikanegatibo, 40 palapag ay nanatiling tahimik at marangya tulad ng dati. Lumabas ako sa malaking balcony. Hinayaan ang malamig na hangin sa gabi na gumalaw sa pilak kong buho. Sa ibaba ko, ang Maynila ay umaabot ng walang hanggan. Kumikislap na parang malaking kalawakan na may milyon-milyong mainit na dilaw na ilaw. Sa kamay ko, isang baso na mainit na salabat na may matamis na amoy ng pinatuyong prutas at kanela. Ang tradisyonal na inuming ito ay lagi akong nagpapaalala sa lumang panahon. Mahirap na araw, ngunit puno ng pagmamahal. Itinaas ko ang baso ng alak patungo sa bituin-bituing langit. Ngumingiti ng mahina na parang kausap ko ang yumaong asawa. Humberto, nakikita mo ba? Nagtagumpay ako. Kailangan kong maging medyo malupit, medyo masakit. Ngunit ang anak mo ay naging tunay na lalaki na. Makapahinga ka na ng mapayapa. Ininom ko ang isang higop ng mainit
at nakapagpapalakas na alak. Pakiramdam ko ay ganap na mapayapa. Lumiko ako at tumasok sa bahay, kung saan sa desk ko ay nakastack na ang mga dokumento ng bagong charitable foundation na dapat pirmahan bukas ng umaga. Hindi na ako ang matandang biyenan na itinaboy ng mga anak mula sa sariling bahay. 3 taon na ang lumipas. Sa edad ko, mabilis ang takbo ng panahon. Ngunit para sa mga anak ko, 3 mahabang taon ng pagbabago. Sa bisperas ng Pasko ngayon, ay hindi ako nagpalipas ng Pasko sa malamig na penthouse sa Ortigas. Sa unang pagkakataon mula sa nakakalas na pangyayari, inimbita ako ni Roberto at Carla na kumain sa kanilang bahay, hindi upang humingi ng pera, ni dahil sa obligasyon, sa telepono. Sinabi sa akin ni Roberto nang may pag-aatubili, ngunit puno ng pagmamalaki. Mama, pumunta ka. Sa taong ito, kami na ang bahala sa lahat. Hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal. Huminto ang kots ko sa harap ng lumang building ng apartment sa Tondo. Ang barangay ay maingay pa rin na may murang Christmas lights na nakasabit sa lahat, at ang tunog ng kumbya, musik mula sa mga apartment. Ngunit kaiba sa huli kong pagdating ng may pag-iisip ng parusa. Ngayon ay dumating ako bilang inaasahang bisita. Apartment 302. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng pamilyar na amoy. Ito ay amoy ng romeritos at tuyong hipon na niluto sa mall sauce. Dumating na si Mama. Lumabas si Roberto upang salubungin ako. Ang buhok niya ay may ilang puti na. Bagaman hindi pa siya umabot sa 40. Ang kamay niya, nang hawakan ng kamay ko, ay magaspang at may kalyo. Tanda ng 3 taon na pagtatrabaho bilang loader sa White House. Ngunit kumikislap ang mata niya. Tuwid ang likod. Hindi na siya nakayuko na iniiwasan ang tingin ko tulad noong gabi sa Forbes Park. Nakasuot siya ng simpleng checkered shirt. Malinis at plansado ng perpekto. Sa loob ng 50 metro squared apartment ay maliit. Ngunit kamanghamanghang maayos. Ang mga lumang muebles ay kumikinang sa kalinisan. Sa dingding ay hindi mayayabong na painting, kundi mga diploma at recognition ng 2 apo ko. At si Carla ay nasa maliit na kusina na may simpleng cotton apron. Nang makita ako, mabilis niyang pinunasan ang kamay sa basahan at lumabas ng may mahinhin ng ngiti. Mama, umupo po kayo. Maliit po ang bahay. Pasensya na. Wala na ang mahabang kuko na may pedrera o silk dress. Si Carla ay tumaba ng kaunti. Ang mukha niya na walang makeop ay may ilang wrinkles sa sulok ng mata. Ngunit ang ngiti niya ay mas tunay kaysa dati. Dinala niya ang plato ng pabo. Ang pabo ay mas maliit kaysa noong 3 taon. Siguro mula sa frozen na binili sa supermarket sale. Ngunit maingat na inihaw hanggang maging golden brown. Natutunan ko po ang recipe niyo, Mama. Bulong ni Carla. Ang mall sauce na ito ay 8 oras po. Hindi ako gumamit ng canned sauce. Umupo kami sa maliit na dining table na magkadikit ang tuhod. Nagsimula ang hapunan. Walang mamahaling alak, simpleng soft drinks at lokal na beer. Ngunit hindi pangkaraniwang mainit ang kapaligiran. Ang mga bata ay masiglang nagkukwentuhan tungkol sa paaralan. Ipinagmamalaki na tinuruan sila ni Papa Roberto na mag-ayos ng bisikleta at si Mama Carla na mag-wave. Sa gitna ng hapunan, iniwan ni Roberto ang tinidor. Tiningnan ako at sinabi, Mama, may magandang balita. Sa susunod na buwan ay mapromote ako bilang team leader sa loading at unloading. Tumataas ang sweldo at nag-enroll ako ng night classes sa warehouse management. Gusto kong maintindihan ang buong proseso, hindi lang puro lakas. Tumango ako habang pinipigilan ang luha ng emosyon. Hindi siya humingi ng managerial position. Natuto siya sa sarili na umangat sa posisyon na iyon. Si Carla ay nagsalita rin ng may pag-aatubili. Ako rin. Salamat din po, Mama. Noong una po ay galit na galit ako sa inyo. Akala ko kayo ang pinakamasamang tao sa mundo. Ngunit noong nakaraang buwan, nang makabili ako ng bagong uniforme ng anak ko gamit ang sarili kong sweldo, naintindihan ko ang sinasabi nyo. Ang pakiramdam ng gumastos ng sariling pera ay napaka-rewarding. Mama, hindi na kayo mag-alala na may agaw nito o makikita ang ugali ng iba. Kinuha niya sa bag ang maliit na gift box na balot ng hindi perpekto. Ito po para sa inyo, Mama, hindi branded. Ito ay wool scarf na aking tinirintas sa free time sa clinic. Kinuha ko ang Berdios na wool scarf. May ilang mali ang tusok. Makapal ang lana. Ngunit para sa akin ay mas mainit ito kaysa sa anumang cashmere scarf na ginamit ko. Isinuot ko ito sa lig ng ngumingiti. Maganda ito. Gusto ko ng husto. Sa gabing iyon, nang magpaalam ako, hinintay ako ni Roberto hanggang sa kotse. Bago ako sumakay ay pinigilan niya ako. Tinitingnan ng diretso ang mata ko. Mama, huwag mong ibenta ang bahay sa Forbes Park.
Itinaas ko ang kilay. Pero ibinenta ko na ito matagal na. Miss mo ba? Umiling ng malakas si Roberto. Hindi ko miss. Ang ibig kong sabihin, huwag kayong mag-iwan ng ari-arian sa amin. Ang pera nyo, gamitin nyo sa paglalakbay, sa charity, sa gusto nyo. Kami ay okay na. Ang pinakamalaking yaman na ibinigay mo sa amin ay hindi ang bahay na iyon, kundi ang kalupitan mo 3 taon na ang nakalipas. Salamat, Mama, sa pagtaboy sa akin. Tumakbo ang kotse. Iniwan ang lumang building ng apartment. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita si Roberto na nanatili roon na kumakaway. Lumalabas na ang pagmamahal ng magulang ay hindi ang pagbuo ng kastilyo para sa mga anak na kanlungan, kundi ang pagbibigay sa kanila ng malakas na paa upang makalakad sa mga bato. Nawala ko ang villa na milyon-milyong piso, ngunit nabalik ko ang dangal ng mga anak ko. Iyon ang pinakakumikitang pamumuhunan sa buhay ni Elena Santos. Sa malamig na gabi ng Pasko, kasama ang hindi perpektong wool scarf ng manugang ko, naramdaman ko ang pinakamayamang ina sa mundo. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung naantig ng kwentong ito ang inyong puso, ibahagi nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Minsan, isang kwento lang ay sapat upang pakalmahin ang isang pagod na araw. Ibahagi ang mga kwentong pamilya na naranasan nyo o ng inyong mga mahal, at makinig sa mga kwento ng mga babaeng nagbago ng sakit sa lakas at pinsala sa karunungan. Araw-araw ay babae. Araw-araw ay leksyon ng tapang at dangal. Naway manatili sa inyo ang grasya ng Diyos. Magkita tayo sa susunod na kwento.